Kasama sa mga paniniwala natin mga Muslim ay ang paniniwala natin sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng muling pagkabuhay. Okay? Sa araw ng muling pagkabuhay, na kung saan sa araw na yan ating malalasap, matatamo ang bunga ng mga gawain natin dito sa mundo. Fa in kana khairan fa khair. Kaya kung mabuti man ang itinanim natin dito sa mundo, kabutihan din ang aanihin natin sa araw na yan, sa araw ng muling pagkabuhay. At kung masama man ang itinanim, waliyadu billah, dito sa mundo, kasamaan din, kaparusahan din ang kanyang aanihin sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya nga, tayo mga Muslim, tayo ay nagpupursigi sa pagsasagawa ng kabutihan. Tayo ay nagpupursigi sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iniiwasan natin ang mga masasamang gawain. Kahit pa man ang ating mga desire ay ayaw na niya ito, ayaw na niyang gumawa ng kabutihan, pinipilit natin. Tayo ay nakikipagdigma sa sarili nating desire. Dahil sa alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lang. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ikaw ay mamuhay sa dunya, sa mundo, na para bang ikaw ay gharib, estranghero, o kaya abiru sabil, o kaya ikaw ay parang dumadaan lamang sa isang daanan. So ang buhay natin dito sa mundo mga kapatid ay para lang tayong dumadaan. Kinukuha lang natin dito yung kailangan natin para tayo makapagpatuloy sa ating journey, sa ating biyahe sa Yawmul Qiyamah. Katulad halimbawa ng isang tao na naglalakbay, na nakasakay ng motorsiklo. Siya ay nakamotorsiklo, di ba? So dadaan siya sa gasolinahan, gasoline station. Ano yung kukunin niya doon? Kukuha siya ng gasolina. Pagkatapos niyang makuha yung kailangan niya sa gasolinahan na yaon, gasoline station, ano yung gagawin niya? Aalis rin siya. Aalis rin siya at ipagpapatuloy niya ang kanyang journey, ang kanyang biyahe. Nakuha ninyo? So, hindi siya magtatagal sa gasoline station. Di ba? Kasi pagkatapos niya makuha yung kanyang babaunin, yung kanyang kailangan sa gasoline station, siya ay magpapatuloy na naman sa kanyang biyahe. Di ba? So, ganito ang buhay natin dito sa mundo. Dumaan tayo dito sa mundo para kunin ang ating babaunin. Okay? Para kunin natin dito, mapagkunan natin ang mundo na ito ng ating babaunin sa Yawmul Qiyamah. At ito ay ang mga mabubuting pagsamba, mga mabubuting gawain para kay Allah subhanahu. Pananampalataya, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, pukunin natin dito yung pangangailangan natin. Okay? Pagkatapos natin makuha dito yung pangangailangan natin, magpapatuloy tayo sa Yawmul Qiyamah at doon natin aanihin yung ating tinanim dito sa mundo. Ika nga nila, kung ano man ang itinanim, siya rin ang aanihin. Kung kabutihan ang itinanim natin dito sa mundo, kabutihan din ang aanihin natin sa Yawmul Qiyamah. Kung kasamaan naman ang itinanim natin dito sa mundo, kasamaan din ang aanihin natin sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng muling pagbangon, araw ng muling pagkabuhay. So ganito ang mundo natin. Dito sa mundo mga kapatid, ito ay pagtatanim. Pagtatanim, oras ito ng pagtatanim at wala pa ang oras ng pag-aani. Di ba? Kaya
Di ba? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalawang rak'a lang na sunnah before ng fajr, ang kahalagahan nito ay mas higit pa kaysa sa mundong ito, kalakip na ang mga nilalaman nito. Dalawang rak'a lang, mas mabuti pa ito, sabi ng propeta, kaysa sa mundong ito, kalakip man ang mga nilalaman nito. So bakit hindi natin nakikita ang kabutihan na ito? Hindi natin nakikita. Di ba kasama sa kagustuhan ng tao yung pag makagawa, makikita na natin yung reward natin, di ba? Kagustuhan natin yan. Di ba? Pag yung makita natin yung reward natin na kaagad. Pero sa pagkakataon na ito, hindi pa natin makikita, hindi pa natin matatamo ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ang mundong ito ay oras pa lang ng pagtatanim. Nakuha ninyo? Di ba yung magsasaka, kapag magtanim siya sa oras ng pagtatanim, di ba mga 3 months or 4 months bago pa niya anihin yung kanyang tinanim? So yung pinagsikapan niya, kailan niya makukuha? Kailan niya aanihin yung pinagsikapan niya? After ng 4 months halimbawa. Pero pag hindi pa dumating yung oras ng pag-aani, mayroon ba siyang aanihin? Ha? So ano yung gagawin niya para maging mabuti yung aanihin niya? Pangalagaan, tubigan, proteksyonan para maging mabuti yung aanihin niya. So sa oras ng pagtatanim, hindi pa niya makukuha hindi pa niya maaani yung bunga ng pinagsikapan niya. Pero pagdating ng pag-aani, wala nang tanim. Meron pa bang taniman doon sa pag-aani? Ha? Taniman, mag-aani ka tapos magtatanim ka din? Wala na, di ba? So useless na. Kung ano lang yung pinagsikapan mo, doon sa oras ng pagtatanim, yun lang yung aanihin mo. At doon sa araw ng pag-aani, hindi mo na doon kaya, hindi na maaari na magtanim ka pa para madagdagan yung aanihin mo. Di ba? Kasi wala ka na sa oras ng pagtatanim. So ganito mga kapatid, ang mundo na ito ay oras ito, panahon ito ng pagtatanim ng kabutihan, pagtatanim ng gawain. At hindi pa natin makukuha, maaani ang reward natin kay Allah sa mundong ito dahil sa wala pa tayo sa dimension ng pag-aani. Wala pa tayo sa oras ng pag-aani. So ito ay amalun mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah. Ang mundo na ito ay parang farm ng Yaumul Qiyamah. Kung ano yung itinanim natin dito, yun ang aanihin natin sa Yaumul Qiyamah. So wala dito yung pag-aani. Pagkaraan natin sa dimension ng Yaumul Qiyamah sa kabilang buhay, pag dumating na tayo dyan, anong oras yan? Oras ng pag-aani. Di ba? So kung ano yung pinagsikapan natin dito sa mundo, yun lang yung aanihin natin sa Yaumul Qiyamah kabilang buhay. At sa araw na yaon, wala nang gawain. Wala nang gawain na tatanggapin. Ha? Hindi ka na makakapagsabi na magsasala ko, magpaparami ako ng pagsamba kasi para madagdagan o kaya para ako ay makapasok ng paraiso ni Allah. Wala na, hindi na dyan tatanggapin kasi hindi na yan oras ng pagtatanim, hindi na yan oras ng pagsamba, oras ng pagsasagawa. Kasi huli na wala na yung oras ng pagsasagawa. So, pag nasa Yaumul Qiyamah na tayo, oras na yan ng pag-aani. Kung ano lang yung itinanim natin sa dunya, kung ano lang yung ginawa natin, yun lang yung aanihin natin. Nakuha ninyo? Kaya tayo mga Muslim, tayo ay nagsisikap na magampanan ang mga iniobliga sa atin ni Allah dito sa mundo. Tayo ay nagsisikap na maiwasan ang mga masasama na ipinagbawal sa atin ni Allah dahil sa tayo ay nananampalataya, naniniwala na mayroon pang buhay na kasunod ng buhay na ito. Di ba? Kasi kung wala ng buhay na ang kasunod ng buhay na ito, siguro magiging masama tayo. Kasi sasabihin natin na, wala na rin buhay. Hindi rin ako
Hindi na rin ako paparusahan ni Allah, hindi na rin ako husgan ni Allah. So gagawin ko na yung gusto natin. Gagawin na ng mga tao yung gusto nila. Di ba? So dahil sa mayroong araw ng paghuhukom, Day of Judgment, tayo mga Muslim ay gumagawa ng kabutihan at iniiwasan natin ang kasamaan. Tayo ay nagtitimpi, nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggap natin kung ano man yung buhay natin dito sa mundo. Mahirap man tayo, mayaman man tayo, tanggap natin yun. Kahit na mahirap man tayo, mahirap man ang kalagayan natin dito sa mundo, tanggap natin yun kasi alam natin na mayroong ding buhay na naghihintay sa Yaumul Qiyamah. Kung tayo ay magpapakabuti, nakaantay sa atin ang napakagandang buhay na nakahanda sa atin ni Allah, inihanda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha ninyo?